So hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1108 full spoiler. So syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1108 at ang title nga nito ay World Please Respond. At nagsimula nga ang chapter kay Caribou kung saan hindi nga raw nagtiwala ang dalawang Blackbird Pirates sa kanya. So obviously talagang magdududa nga ang dalawa at hindi nga nila basta dadalhin niyang si Caribou kay Teach. Pero mula nga dyan sinabi ni Caribou na meron nga raw siyang napakahalagang impormasyon at kung dadalhin nga raw siya kay Blackbird sasabihin niya nga raw lahat ng yon. At hindi na nga raw ipinakita kung isinama ba siya o hindi ni Katarina Dibon at ni Van Ogre. So obviously talagang isasama nga siya ng dalawa dahil sa napakatinding impormasyon na hawak niya. At pag napasa kamay nga ng Blackbird Pirates ang kahit isang ancient weapon siguradong napakatindi nga nila. Kat naman sa mga Marines kung saan ipinakilala na nga lahat ng mga Vice Admiral na kasama dyan sa Buster Call. So babanggitin ko na nga lang lahat ng siyam na Vice Admiral, si Pomsky, si Doberman, si Dal, si Tosa, si Urban, si Bluegrass, si Hound, si Red King at si Guillotine. So talagang nagkakaproblema nga raw ang mga Marines sa mga pasipista dahil sa yung mga cannonballs nga raw nila kayang salagay ng bubble shield ng mga pasipista. Kaya si Doberman at ang lahat ng mga Vice Admiral priority na nga lang daw ang pag-hunt down kay Bonnie. Dahil kung mapapatay nga raw nila ito makukuha nga raw muli nila ang authority sa mga pasipista. Ang Vice Admiral na si Tosa nga raw hinahabol na ang grupo nila Frankie at aatake na nga raw ito ng kanyang grappling technique na tinatawag na Tosagame at ang katumbas nga raw ng lakas nito 10 shigan. Pero ang malas nga lang ng Vice Admiral dumating nga raw si Brogy at Dory at talagang dinurog nga raw ito gamit ang normal attack ng dalawang giant. Iniwan nga raw nila Brogy at Dory ang sila Frankie sa iba pang mga giant at sinabing bumalik na nga raw ang mga ito sa barko nila. At sinabi nga ni Bonnie na si Luffy, si Sanji at si Vegapunk nandun pa nga rin daw sa battlefield. Kaya agad nga raw nagpunta dun si Brogy at Dory para tulungan nga sila. At sabi nga ni Dory maaaring si Dr. Vegapunk nga raw yung sinabi sa kanilang lalaki ng scholar. So ayun, mukhang hindi na nga kailangan pang umakyat nila Frankie para makatakas dahil mukhang sa barko na nga lang ng mga giant sila sasakay. So hindi pa nga natin alam kung sinong scholar ba ang tinutukoy ni Dory. Maaring meron ngang nakaligtas sa Ohara at naroon nga sila ngayon sa Elbap. At after all nakita nga natin na ang mga giant nga ang kumuha ng mga libro na nahulog sa tubig sa Ohara. So aabangan nga natin yan pagdating syempre sa Elbap. Kat naman kay Bluegrass kung saan ipinakitang nakasakay nga raw ito sa isang sea beast weapon. Kasama nga raw nito si Dal at tinanong kung nakakita na ba ito ng lakas ng isang giant. Sagot naman ni Dal nagtrabaho nga raw siya under sa command ni Saul 20 years ago. Kat naman kila Luffy sinabi nga raw ni Dr. Vegapunk na hindi na nga raw kailangang dalhin pa siya. Naisip niya nga raw ang tumakas pero ngayon talagang nagbago na yung isip niya. Meron nga raw isang bagay dito sa Egghead Island ang talagang kailangan niyang protektahan. At dagdag pa niya protektahan na nga lang daw ni Luffy si Bonnie. Gusto niya nga raw sanang sabihin kay Bonnie yung patungkol sa kontrol sa mga pasipista pag malaki na ito. Pero dahil sa alam na nga raw ito ng lahat siguradong hahantingin nga raw si Bonnie. So yun, nasagot nga nito yung plot holes kung bakit hindi nga agad sinabi ni Dr. Vegapunk kay Bonnie na may control nga siya sa mga pasipista. Umabot pa nga dun sa punto na talagang papatayin na nga sila ng mga ito bago sinabi ni Dr. Vegapunk. Pero alam nga natin na nagkausap na nga ang dalawa dun pa lamang sa memory room. At yun pala talagang gusto ngang protektahan ni Dr. Vegapunk yang si Bonnie. Dahil nga naman sa talagang hahantingin nga siya ng mga Marines dahil siya nga yung highest authority sa mga pasipista. At pag napatay nga siya ng mga ito saka pa lamang makukuha yung command. So moving on bumalik na nga raw yang si Saturn para kaharapin si Luffy. At mula nga dyan ipinakita na nga raw nito ang bago niyang anyo. At probably ito nga raw ang kanyang 100% creature form. Talagang mas lumaki pa nga raw ang katawan ni Saturn. Mas lalo nga raw itong nagmukhang malaking gagamba at talagang merong nakakatakot at napakalaking mata. At parang wala na nga raw itong kamay at mga galamay na lamang. So ayun, naisip ko nga na maaaring mas maliit yung magiging bagong form na ito ni Saturn. Pero yun pala talagang mas lumaki pa nga siya. Siguradong mas nakakatakot nga ang itsura ni Saturn sa bagong anyong ito dahil sa talagang totally monster na nga siya. So umatake nga raw agad si Saturn kay Luffy at Sanji gamit ang poisonous na galamay nito. Para na nga raw itong tentacles pero nailagan nga lang daw itong lahat ni Luffy. At as usual talagang parang naglalaro nga lang daw yang si Luffy. Agad naman kinuha ni Sanji si Dr. Vegapunk at tumakas nga ang dalawa mula sa atake ni Saturn. Sinabi nga ni Dr. Vegapunk na sinabi niya na nga raw na iwan na lamang siya
Pero sabi nga dyan ni Sanji, kumalma nga lang daw ito. Pero suddenly, bigla na nga lang daw sumulpot si Kizaru at agad nga raw nitong sinipa si Sanji. Nalaglag nga raw si Dr. Vegapunk mula kay Sanji at mula nga dyan, agad nga raw itong sinaksak ni Kizaru gamit ang lightning sword niya. So yun, talagang grabe at gusto nga talagang tuluyan ni Kizaru si Dr. Vegapunk. Nakita nga ni Luffy ang mga pangyayari at sinabi niya nga kay Sanji na dalhin si Dr. Vegapunk at tumakbo na. At mula nga dyan, nag-transform nga si Luffy sa pagiging giant at talagang seryoso na nga raw siya. At sa isang napaka-epic na double page, makikita nga raw natin na hinawakan ni Luffy ang ulo ni Saturn gamit ang kaliwang kamay niya habang hawak nga rin daw niya ang buong katawan ni Kizaru sa kanan. At mula nga dyan, talagang suka nga raw ng dugo si Kizaru habang hawak-hawak nga ito ni Luffy. Tumawa nga raw yang si Luffy at siguradong hindi niya nga raw papakawalan ng dalawang yan. So yun, grabe mga tol ang ginawa rito ni Luffy kay Saturn at Kizaru. Talagang sumuka nga raw ng dugo si Kizaru at mukhang ito na nga yung pinakamatinding damage na makikita nating tinamo niya. Tumatawa pa nga si Luffy at talagang hindi niya nga raw bibitawan ng dalawa. So tingin ko nga talagang hindi na makakapalag si Kizaru kay Luffy. Pero syempre hindi nga natin pwede underestimate ang Gorosei na si Saturn. Maring makatakas nga ito at hindi nga basta-basta matatalo ang isang elder. Sumalayo na nga raw si Sanji at si Vegapunk sa battlefield at talagang nasorpresa nga raw yang si Sanji na nakangiti yang si Dr. Vegapunk kahit na nga napakatindi ng mga sugat nito. Napamura na nga dyan yang si Sanji at tinatanong kung patay na ba yang si Dr. Vegapunk at bakit ba raw ito tumatawa ng ganyan. At mula nga dyan, cut na nga sa Punk Records. Bigla na nga lang daw lumabas ang mukha ni Dr. Vegapunk sa screen at nagsalita nga ito. At mula nga dyan, sinabi niya na hello Testes, world, please respond. Siya nga raw si Dr. Vegapunk ang genius na scientist at ang mensahe nga raw na sasabihin niya talagang gugulatin ang lahat. Pero ito nga raw talaga ang katotohanan sa mundong ito. So yun, talagang napakatindi nga mga tol ng gagawin dito ni Dr. Vegapunk. Basically, parang ito na nga talaga yung balitang gugulantang sa buong mundo dahil obviously ito nga patungkol sa Void Century. Maring lahat nga ng nalalaman ni Dr. Vegapunk talagang isiwalat niya sa lahat ng tao at dahil doon talagang napakatinding gulo nga nito para sa world government. So ginamit nga ni Dr. Vegapunk ang Punk Records at basically parang internet nga ito. At yun na nga yung sinabi niya na gusto niyang i-connect lahat ng tao sa utak niya. So hindi pa nga natin sigurado kung paano ba gagana to. Maring nagawa na ngang i-connecta ni Dr. Vegapunk yung Punk Records sa lahat ng Denden Mushi. So hula ko lang naman yun at titignan nga natin yan pagdating ng full chapter o sa susunod na chapter. So yun, kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong niya yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!